Hello, what is up mga moms or sir? Mama ko po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the ZD Toys Venom. Yan. Shout out to Laruanan. Thank you for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Ngayon, i-customize natin pati yung box niya. So ito yung figure with the accessories sa likod. Angas nitong Venom na to. Gustong gusto ko yung kahit wala siyang articulation, kahit basic lang articulation niya. Yan. Dito kasi walang cut, you cannot, wala rin up crunch, isang buong body yung mold dito, so walang cuts. Sa akin okay lang kasi malaki siya bulky. Ganda nung sculpt niya. So perfect tong ZD Toys na to para sa mga customization ng mga Venoms na gagawin natin. So this time gagawa tayo ng anti-venom. So prepare na natin. Actually gagamit tayo ng mga blue tack or adhesive putty para i-mask natin yung part ng bibig kasi hindi natin i-sprayan yan. And we are also using mga alligator clips so we can handle yung mga hands niya, yung mga accessories, para pag nag-spray tayo hindi tatamaan yung kamay natin, no? And pwede natin siya stick sa corrugated board para meron tayong curing time. Okay? Tapos ito yung spray na gagamitin natin, Bosni number 68 primer gray. Ang gagamitin natin na method ay we will spray lightly, siguro mga 2 to 3 thin coats bago tayo mag-apply ng flat white. Yan, ito yung flat white natin. Bosni din to, fluorescent spray paint acrylic lacquer number 1007 flat white. Yan, so balikan ko kayo pag na-sprayan ko na siya. Okay, ito na yung status ng ating project. Ito si Venom. Sprayan na natin to ng primer gray, tsaka dalawang coats ng primer gray, tsaka isang coat ng flat white. Ito yung back, tapos ito yung front. Tapos ito na rin yung mga tentacles niya. 8 tentacles, 4 na kamay, tsaka 2 alt heads, tapos isang base. Yung box nandun din, naka spray paint din. So, custom din natin yung box. Yan. So, next na gagawin natin, gamit tayo ng page 179 black from Armored Komodo. Mag-apply tayo ng black wash. Mag-apply na tayo ng black wash. Pero, naka-ready na rin yung aking tissue just in case masobrahan yung black wash natin. Pwede natin kaagad tanggalin. Okay, try natin dito sa likod. Okay, tapos dab lang natin yung tissue para lang mag-seep in lahat nung black paint dun sa sa crevices niya. Magkaroon siya ng depth. So, yun ang gagawin natin, okay? After applying the wash, yung figure natin mas magiging dark yung appearance niya. So, balik natin yung konting highlights using Hero High Pigmented Ultra White Stronger Coverage. Kahit base coat, actually, tama. Parang base coat na yung ginagawa ko dito. Maibalik lang natin yung konting brightness ng mga parts. Yan o. Yan. Hindi ko siya fully kino-cover. Just some selected parts lang. Yung mga super dark areas lang. Tulad dito. Yan, sa part na to. Yan. Yan. Kasi sayang naman kung tatakpan lang din natin yung ginawa nating coat or ginawa nating wash. So hayaan natin mag-seep through dun sa white na paint yung wash layer na ginawa natin. Okay, next step na gagawin natin, gagamit tayo ng Hero Water-Based Acrylic Primer Matte Gray para makapag-add tayo ng konting shading. Okay, gagamit tayo ng worn out brush. Ang gagamitin nating method ay dry brushing. Okay? So dito sa mga areas na to, kung nga sa ilalim ng chest, dahil nagkakast yan ng shadow, gagawa tayo doon tayo magda-dry brush. Okay? Ayan. Kung napasobra naman yung dry brush nyo, pwede naman patungan ulit ng white. So ganun lang. This is just a process of layering yung mga paints na ginagamit natin, yung mga colors. So you can go back
using paints from Hero Paints and Armored Komodo. Ganda naman yung mga ganda yung mga paints na ginagawa nila. Shout out to local paint brands. Super super nice. Layering lang to ng mga highlights and shadows. So you can create various dimensions like depth, highlights. Yan. Kung feeling niyo sumobra kayo sa shadows, balik kayo sa highlights. Kung feeling niyo sumobra kayo sa highlights, balik kayo sa shadows, diba? Ganun lang naman 'yun kasimple, diba? Kung ang mahalaga dito, huwag kayong matatakot mag-apply ng paint. Diba? Trial and error talaga eh. Yun din naman yung ginagawa ko. Si YouTube din naman naging teacher ko talaga. Wala naman din akong alam dito sa toy customization. Nung nag-start ako, kasi talagang nag-research ako, in-apply ko, tapos inaral. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako kung ano yung mga paint techniques na pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng medium. Last time, yung pinaka-latest na na-discover ko as as a toy customizer, yung glue gun. Yung pwede palang gumawa ng paint effects using glue gun. Ay, hindi pala siya paint effects. Ano siya? Effect parts. Yun, effect parts pala. Yan. So, yan, nakapag-create tayo ng shading using gray. Okay, next gagawin naman natin yung Venom logo dito, yung spider logo. Okay? So, start with the head. Basic shapes lang. Ito yung head. Actually, kahit mas mataas pa eh. Ayan dito. Gumagamit ako ng 6B pencil. Okay? Tapos you have the abdomen. Tapos yung last part. Okay? Or yung bottom part ng logo. Nandito. Tapos, i-sketch na rin natin yung mga points kung saan mag-expand yung mga legs niya. Mag-extend mga extensions. Okay. Lagay lang natin yung mga points. Tapos, co-connect the dots na lang natin yan. Okay, next step, gamit tayo ng page 179 black from Armored Komodo water-based primer para makapag-line art na tayo. So, meron na tayong guide. Gagawin na lang natin, pa-follow na lang natin yung guide. Okay, let's start with the head. Hindi naman kailangan super sharp nito, pero sinusunod ko lang yung guide na ginawa natin. Okay? Pwede naman tayo bumalik, clean up natin using white na acrylic naman. So you don't have to worry about anything. Okay? Tapos yung gagawin natin offline tong legs. Tapos babalikan ko ulit kayo. Okay, proceed na tayo dito sa kanyang mouth. So gagamit tayo ng orange naman. Okay? Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Orange. And para sa highlights naman, gagamit tayo ng PH 038 Traffic Yellow Water-Based Acrylic. Pipintahan natin yung loob. Kasi yung labas nito, all black. Pati yung ngipin. Gusto kong ma-emphasize yung kanyang throat na yellow, bright naman. Kasi yung labas nito, dark na eh. Tapos mag-apply tayo ng yellow dun sa pinaka-loob. Yan. Tapos yung tongue naman niya, mag-base coat tayo ng warm red. Alright, done na tayo sa yellow, orange, and red. Tapos nag-dry brush na rin ako ng pink dito sa kanyang tongue para magkaroon ng konting highlights. Okay, next step na gagawin naman natin, mag-add naman tayo ng black dito sa kanyang area around the eyes hanggang sa mouth. Yan dito.
Yan, actually pati sa teeth pala, pati sa front teeth, black pala yan. Okay, next na step naman natin, detailing na. So, maglalagay tayo ng paint from Armored Komodo, PH 179 Black Water-Based Primer. Medyo dinilute ko siya ng water para mag-flow yung paint. So, maglalagay tayo ng mga line art dito sa pagitan ng mga crevices. Yan yung pinakamadilim na mga areas. Okay? Yan, detailing na tayo. Okay, next na step, medyo parang black and white sculpture or action figure lang siya. Mag-add tayo ng kulay. Mag-add tayo ng mga blood effects. Kasi yung nagawa ko dati, walang mga blood effects yun. Ngayon, mag-add tayo ng warm red. So, tatry natin dito sa base. And gamit tayo ng sponge. I'll try natin dito sa base. Yan, makapag-add lang tayo ng konting blood splatter. Kasi sobrang black and white niya. Parang grayscale. So, parang sobrang neutral. Para ma-break lang yung monotony ng pagiging neutral niya. Mag-add lang tayo ng konting kulay. And we are done with our Venom project na kinostomize natin into anti-venom or anti-venom. Grabe to mga ma'am, sir, ma'am. Sobrang ganda ng gawa ng ZD Toys. It's a perfect canvas for customization. Gustong gusto ko yung build ni ZD Toys dito kahit na wala siyang masyadong articulation dito sa chest, sa waist. The fact na yung body niya medyo bulky and defined yung muscles and also meron mga tentacles sa likod. Sobrang gustong gusto ko yung build nito. And bagay sa mga sa mga 6-inch na mga action figures na katabi yung mga 6-inch na Spider-Man kasi mas malaki si Venom talaga tingnan. So you have in-equip ko na yung weapon niya dito, yung weapon, yung blade niya dito sa right arm. Also naglagay na din ako ng mga blood effects para hindi naman siya para ma-break yung monotony ng gray. Sobrang neutral kasi ng colorway niya. Yan, nag-add na rin ako ng blood effects dito sa mga sa dulo ng tentacles niya kasi mayroong mga maliliit na blades diyan. Also dito sa body. Yan, pati itong base nilagyan na rin natin ng blood effects and also dito meron na din tayong signature. And nga pala, hindi ko pa to na-apply ng top coat. Mamaya mag-apply tayo ng top coat. Ni-record ko lang kasi gusto ko na rin matapos yung project kasi marami pa tayong gagawin. So, pag nag-apply tayo ng top coat, flat clear. Boss yung gagamitin natin mga ma'am, sir, ma'am. Ito pa yung alt hands and alt head. Ayan. Tapos dalawang fisted hands. Alright, so sa mga gusto magpagawa sa akin, ang professional fee ko for this year ay $280 per figure. So yun, thank you very much client from Las Vegas, Nevada. Ayan, pupunta to sa sa Las Vegas. Grabe. Thank you very much clients for your support and for the trust na binibigay nyo sa akin, sa Ralph Cifra na Toy Customs, also sa mga people, sa mga tao na sumusuporta din sa channel, sa Facebook, sa Instagram, sa lahat. Thank you sa mga nagko-comment, sa mga nag-live, sa mga nagtatanong, sa mga nagtatanong during my live. I really appreciate that. And also sa mga nagsisend ng mga DMs, ang pinapakita nila yung mga gawa nila sa akin. Super thank you dahil natutuwa ako dahil na-inspire kayo, gumawa kayo ng action. Gusto nyo rin matutunan kung paano mag-customize. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye!